Magandang gabi mga friend. Wala nang naniniwala dito kay Amy Marcos. Spoiled masyado yung mga realista sa Liwasan Bonifacio. No? Pinapakain pa pala ni Isko Moreno. At saka dineclare niya ng no classes o level para hindi makaistorbo yung mga estudyante sa pagrarally nitong iglesia. Pakinggan na natin ito si Amy. Mga kapatid! Wala tayong kapaguran. Nandito na naman tayo. Ikalawang araw. Tunay na tunay. Ngunit, Mukhang ano kaya tinitira nito? ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala talaga. Ano ka ba naman? Ilang beses na ba kayong nagaganyan? May maisog pa kung ano-anong wala naman nangyayari. Hindi nyo naman mapababa yung kapatid nyo, yung kapatid mo. Dahil wala nang naniniwala sa iyo eh. Sa inyo, wala na. O, tignan nyo mamaya. Wala raw bisa itong We Are One! Ano? Dapat ito, nagkomedyante ito eh, sa totoo lang. Medyo nakakatawa ka na nakakainis Pero, pikang-pika na si Atty. Claire Castro dito. Diyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Areglado na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa Wala naman talaga eh. Nanggugulo lang kayo eh. Hindi na kayo tinuturing ni BBBM na problema. May mga gobyerno lokal naman. Kagaya niyang saan ba kayo? Quezon City di kay Joy Belmonte. Bahala na sa inyo mga polis. Wala naman kayong magagawa eh. Hindi naman kayo makakapag-contact ng people power na gusto niyo mangyari. Hanggang ngayon na kayo, malat na kayo, kawawa yung mga tao, mahiya kayo doon sa mga tao, yung mga kampon. Yung mga miyembro ng kulto, kulto is Iglesia ni Cristo, maawa kayo dyan. Ngayon, nandun sila sa liwasan. Eto, nung kahapon to Rungan at katotohanan. Wala na silang pakialam. May mga tao na. Ngunit ako ay naniniwala. Ba't di ka sumama kasi? Tanga ka. Kung mabait ka lang kay His Excellency, di parati ka kasama sa biyahe, tatanga-tanga ka eh. Diyan ka. Yan ang gusto mo eh. Sige, malat na ang gagawin. Na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Mapayapa man at walang imik yung iba, kasama pa rin natin dito sa EDSA. Kasama ng Iglesia ni Cristo. Narito ang daing ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan na naghihirap at nagdurusa. Pinahihirapan niyo yung mga tao dyan, gago. Kawawa naman to. Alam mo, puta, marami, kawawa ito mga friend. Lugaw, galit kay Chavit. Tapos ito namang si Isko naman pala, nagpasopas, tsaka tubig. Oo. Kawawa. Tuloy. Naniniwala ko na pakikinggan ng pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Hindi nga natutulog, kaya nga Diyos na gumagawa ng paraan eh. Kaya nga nasa ICC na yung amo mo, bugak. At yan, i-impeach na yung magiging presidente ng impyerno. Ay, nako, Amy. Tuloy. Ang Panginoon kasama po natin. Taga saan kayo, Nay? Ito yung mga gago, hinahanap si Sara Duterte. Tipong panawagan, hindi ho aalis kami rito hanggang hindi ka magre-resign
Bongbong Marcos. Para mapakalma ang kalagayan sa Pilipinas is for him to step down. And resignation is a constitutional option. At ang papalit sa kanya, constitutional pa rin. The Vice President will be the successor. Kaya nananawagan kami kay Vice President Sara Duterte to be on standby. When the people, the sovereign will of the people, dito sa EDSA ngayon ay mananawagan yan, dapat handa ang Vice President na sumunod sa panawagan ng mamamayang Pilipino. Vice President! Dapat samahan niyo na kami! Samahan niyo kami! Okay. Putang ina ninyong lahat. Tipong panawagan, hindi Ito. Tawa ang tao galing ng gumawa niya. Nanawagan daw sila kay Sarah. Biglang punta ulit. Ang galing lang gumagawa ito, no? Biglang putang ina ninyong lahat. O, tinatawag niya ito. O, mga ungas, ito yung nahanap nyo na gusto nyo ipalit, o. Habang nagrarally mga member ng DDS, Chillmax din. Napapagod sa kakakapasyal, habang nagrarally mga kulto ng INC. O, ito. Yan, sayang, o. Yan, o. Dito po sa Liwasang Bonifacio, meron po tayong libreng sopas, libreng tinapay at libreng tubig mula po sa DSWD ng City of Manila. Ito po ay mula kay Mayor Isko Moreno, Yorme. Mamantakin mo yun. Spoil pa kay Isko itong mga ralista. At yun nga. Para hindi maka-istorbo siguro yung mga estudyante, dineklara niya na walang pasok ang Metro Manila. Tatay tayo dyan. Ang problema, ano ayat itong Freedom Park daw ito Walang limit kung hanggang kailan sila. Oo, ito sila. Libreng lugaw, galing kay Chabit, may irong pa iklog. Puta, ganito na baka... Tawa. No, eto yung si Mike Diferensya. Kailan kaya ito aarestuin to? Ha? Lapit na rin to Yung mga sinabi kong senador, Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, ano yun? Kaya ako, nagbibigay pugat. Oh, Judas. Si Chis Escudero raw, saka si Villanueva, mga Judas, kasi tumiwalag sila dito sa kila Alang Kawatano, no? Bibigay ka ng... Kawawa ho yung mga tao rito, mga friend. Ang problema dyan, no? Kasi, mantakin mo dyan sila lahat matutulog. 30,000 na yata yung tao dyan. Oo. Ha? Sa Liwasang Bonifacio. Anak ng puta. Ano yung sinasabi mo, Kawatano? Ay, Dipengsong. Sa dalawa nating senador, ang una, Senador Bato de la Rosa. Wanted doon sa ICC. Sino pa? Pumunta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto.
ko sa liderato ng Senado. Bayani nga rin si Bato. Kaya mga to, mga may ganun talaga, no? Halos lahat sila, mga friend, no? Aimee, eto, Marcoleta, kung ano-ano sinasabi na nila, no? Cayetano. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano at sa liderato ni Dante Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kasama, May sumigaw naman, bayani. Puta, ano, kasi ulo, no? Ano kasama? yung away sa Senado, hindi po yan impeachment. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines. Tanga talaga rin to, no? Iba na talaga takbo ng utak nila, mga boss, no? Pinapatawag nga sila sa Senado, eh. Sa Senado, pinapatawag sila nung bagong Blue Ribbon Committee, yung hindi bias. Eh, gusto mo, magsarili kayo ng ng investigasyon, eh. Tapos, kayong mga sira talaga, mga sira na tuktok na ito, mga friend, puta na. Pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman. Pinapatawag nga sa Senado, tanga. Eh, kaso, nagsisinungaling nga yung mga yun, hindi nga. Kaya po, kawawa yung mga tao dito na mga tatanga-tanga nakikinig sa mga to, no? Ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. No. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Ma'am, baka pwede project ko na lang ang mga... Wala. Hanggang ganyan na lang kayo. Ito, pakinggan natin ito, mga boss. Sa mga abusadong opisyal ng gobyerno. At sa ikatlong araw ng rally, inaasahan na ng Manila Police District o MPD ang pagdagsa ng mahigit sa 100,000 katao na magbumula sa iba't ibang lugar sa bansa. Mas pinigting naman ng otoridad ang hakbang sa seguridad. Hindi ko makita yung nanawagan kasi, kaya sabi ko, wala na naniniwala dito kay Baba. Nanawagan siya sa Katoliko, lahat ng klaseng, tinawagan niya. Oo. O, yan lang nakuha ng tao. O, di ba? Nanawagan kala ko yun nagkamali ang pindot. Pero parang bangag na nga talaga, oo. Nanawagan, daming tinawag. Katoliko, Sabadista, lahat ng punta raw doon, nagnanawagan siya. Wala bang magagawa si... Kala ko fake news. Hindi ba pwedeng kasuhan ng... Ito si Aimee Marcos na ito? O, ito. Maging ang daloy ng trapiko at crowd control upang tiyaking magiging payapa at maayos ang nasabing pagtitipon. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, mga ilang mga dumalo na dyan. Yes,
Yes, Alex, sa huling crowd estimate, umabot na sa 15,000 yung nandirito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Pero patuloy na nadadagdagan niya ngayong hapon itong mamayang gabi. Dahil karamihan dun sa ating mga kababayan na dadalo rito ay may ginawa pangunahing gagawin ngayong araw na ito at inaasahan darating sila mula ngayong oras na ito hanggang mamayang gabi. Mas pinaigting ng Manila Police District o MPD ang kanilang paghahakbang sa seguridad bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga dadalo sa rally para sa katotohanan at katarungan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Bukod sa mga polis na nakadeploy sa pangunahing venue, may mga tauhan din na itinalaga sa mga karatig kalsada, mahahalagang intersection at iba pang lugar sa lungsod ng Maynila upang ma-maintain ang kaayusan at agad na makatugon sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Layo ng hakbang hayan na mapanatili na maayos ang daloy ng mga tao at sasakyan habang patuloy ang pagdating pa ng mga lalahok na inaasahang darating pa ngayong gabi. Kailangan na yung Philippine National Police dyan, yung Manila Police District, kung saan nga hindi lamang yung Liwasang Bonifacio ang binabantayan natin. Meron pa tayong ibang lugar na binabantayan dito. Sapat yung bilang ng ating hanay at dyan naman sa Liwasang Bonifacio, ayan ay Freedom Park. At base doon, estimate natin ang capacity niyan doon sa ating crowd estimate. Kung sakali ay mga nasa 35,000 para ma-accommodate nila yung Liwasang Bonifacio. Habang patuloy ang pagdating na pupunta sa rally, nakahanda rin ang MPD na magbukas ng mga karagdagang lugar sakaling higit pa sa inaasahang bilang ang dumalo. Kabilang sa mga inihandang alternatibong venue ang iba pang itinalagang Freedom Park sa lungsod ng Maynila. Sa pamamagitan nito, nasang mas magiging maayos ang paghahati ng mga tao at maiiwasan ng sobrang siksikan sa pangunahing venue. Kaugnay niyan, hinikayat din ng mga... Napakahirap po niya. No? Saan ho matutulong ngayong gabi yan? Sa dami niyan, yung mga naiebak, yung mga naiihi, papanghinan todo dyan, no? Si Mayor naman ng Manila, pinakakain niya pa pala. Para tumagal dyan. Libre pagkain pa. Kay Joy Belmonte yata, hindi yata nagpakain ng ganyan, ha? Tsaka pinalayas si Joy Belmonte. Nakadalawang araw lang doon, no? Pinalayas na niya dahil istorbo, Di ba? Pero hindi ho yan ng people pa. Otoridad ang mga dadalo na makipagtulungan sa mga ipinapatupad na panuntunan at agad na ipaabot sa mga pulis anumang kahinahinang gawain o individual. Bahagi rin ng paghahanda ang pagpapalabas ng mga traffic advisory at pagtatalaga rin ng parking area para sa mga sasakyan ng mga lalahok para hindi lalong maapektuhan ang daloy ng trapiko sa mga pangunan. Kawawa itong mga boss. Asan yung 32 million ito si Sana na boto. Wala, hindi nga maka 1 million di ba? Kaya 30,000, ganyan lang. Ang people power na sinasabi, yun nga, madre, pare, lahat, mga yung person drive of, yung mga tawag dito, mga naka-wheelchair, ganun. Ano ba yun? Tawag dito ba ngayon? Kalimutan ko, putres. Yung mga naka-wheelchair, kita yung People Power 1, ang ganda. Tangke kontra Rosario, mga ganun. Mga ganyan, wala yan. Tapos, yung mga iniharang sa frontline nung People Power 1, yung mga naka-wheelchair na mga, tawag dito, disable, yung mga disable ang iniharang doon sa tangke tangke kontra yung mga naka-wheelchair tapos nag-rosaryo. Ganda nung People Power 1, sa totoo lang, ang ganda nun. At saka yun, talagang halos lahat na sama-sama na doon sa People Power na yun. Ito, Panginoon Diyos, puro mga anak ng puto. Wala na to. Kawawa lang yung iglesia ni Cristo rito. Gamit na gamit. Oo. Tapos pakakainin lang kayo ng lugaw. Bibigyan kayo 200. 150 pa nga kahapon, di ba? Sabi ng mga pumupunta. Pero karamihan ho dyan, hindi na ho mga yan. Hindi na ho iglesia, ibang yan. Pero hindi natin huwag tayong, sabagay, hindi naman hindi, kung ganyan lang, wala ho
masasaktan lang itong mga to, mga friend. Oo, wag silang magtangka na papasukin nila Malacanang, ganyan lang, wala. Hanggang hindi nila nakukuha ang Armed Forces of the Philippines, tsaka yung mga kapulisan, sila lang ganyan, wala. Baka karamihan pa dyan, mga death squad na ni Duterte. Oh, yung Davao death squad, nandyan na eh. Oh, wala ko yan. Hindi nga papansin ni BBBM yan. Eto si Tunying, ano pala to? Iglesia Rito, Chris din pala to. O yan, si Tunying. Sabi niya, Katunying once said, sinolo mo yung 75 million tapos ngayong makukulong ka, idadamay mo kami. Ay, naku, Marcoleta. Yan o, daming mineral water o mga friend. Dami. Yun o. Tsaka mga chichirya. O, kawawa at naman to. Tapos tinapay saka tubig. Totoo ako dito kay Team Tarty. Oh, galit na galit siya kay Baba eh. Oh. Ay bangag! Gaga! Pagkat ito ang gobyerno ay bangag, alinga nga mag-resign na kayo kung sa tingin nyo hindi kayo parte ng gobyerno! Di ba? Lahat kayo nga mga Duterte nga mga senador, lagi niyong sinasabi ang gobyerno na to ay bangag, ang gobyerno na to ay walang ginagawa. Hoy mga animal nga mga senador, for your information, parte kayo ng gobyerno na bangag na sinasabi niyo. Imbes na magtrabaho kayo para sa Pilipino, ang ginagawa niyo mga wala huya, na sumasali kayo manggulo, sumasali kayo mag-destabilize, sumasali kayo para siraan ang gobyerno na kinabibilangan niyo. Animal ka! Walang malay! Gite! Walang malay ang sa kagaga mo! Ha? Iilan na lang kasi kayo at nalalagas na kayo. Paano kasi gigil na gigil kayong kabagsakin ng administrasyon ngayon, ang gobyerno ngayon na kinabibilangan nyo dahil mostly sa mga kasamahan mo, mga trapo! Halos lahat ng dumidikit sa mga Duterte may mga kaso! Animal ka! Kasuklam-suklam ang kagaga mo! Kasuklam-suklam ang kagaga mo! Ikaw pa masuklam, kasuklam-suklam ka, kaya ang kapatid mo mismo kakainin mo! Ang gobyernong manhid! Bilatibay! Gobyernong manhid, kakabutoks! Talagang magmamanhid sa sobra kabutoks! Manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka. Bilatibay! Walang pakialam sa mga magsasaka. Baka nakalimutan mo yung sa tobacco excise tax mo nga skandal, day! Ha? Ang isyo mo sa excise tax sa tobacco, baka nakalimutan mo nga kurap ka rin. Animal ka, makatagmalinis ka ngayon, di puta ka. Kita mo ano sabi ng mga nagtatrabaho sa tabakuhan, dahil nagtatrabaho sa tabakuhan na ninakawan mo ng karapatan? Ano sabi nila, malaki sana ang tulong nun, pero hindi nakarating sa kanila ang tulong mo kay ginhambot kung ginano mo ang kwarta, gaga. Sino ngayon yung walang awa sa mga magsasaka? Ang imo kapatid, gaga. Kung ano-ano na ang tinutulong sa mga magsasaka, tanay himo, dam irrigation para sa mga magsasaka, para makakatulong sa magsasaka. Namimigay ng lupa para sa magsasaka ang kapatid mo, gaga. Yung utang ng mga magsasaka, binayaran ng administrasyon ng Marcos ngayon, gaga. Hindi mo ba nakikita yan? Pati yung mga palay na binibigay din ng Pangulo ngayon. Pati yung mga storage room para sa mga magsasaka, ginawa ng kapatid mo, gaga. Animal ka! Tama na. Oo, talaga.
Sakit na dyan ko dyan, oh. Yung team party na yan. Sa totoo lang. Kaya po. Pakinggan natin si Marcoleta, mga friend. Maaga pa naman. Non-bailable ang kasong plunder, talaga bang payag na magpakulong si Senator Marcoleta? Jiggy, handa raw magpa-aresto si Senator Rodante Marcoleta kung totoo na may ninakaw siya, tulad umano ng dating leader ng Kamara. Dagdag pa ng senador, handa siyang magpa-aresto kung ito raw ang magiging kapalit ng kanyang paninindigan at pagsisiwalat sa umano'y katiwalian. Sinabi ni Marcoleta sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi sa EDSA People Power Monument. Giit niya, wala siyang ginawang mali. Katiwalian, nagpapaimbestiga na nga sa katiwalian. Ito si Marcoleta, oh. Di ba may mga nakulong na nga sa katiwalian, oh. Ano pa ba inaano mo naman? At ang 75 million pesos na campaign donations ay kontribusyon ng mga kaibigan niya gamit ang sarili nilang pera. Nakatakdang sampahan ang kasong plunder si Marcoleta dahil sa hindi niya pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 midterm elections. Nanindigan si Marcoleta na walang sapat na basihan ang mga aligasyon laban sa kanya para makitaan ito ng element ng plunder o pandarambong. Narito ang pahayag ni Marcoleta. Nakahanda po akong magpakulong. Bayani labas ito. Mag-hunger strike ka pag nakulong ka na. Parang Ninoy, ganun. Para bayanin dating mo. Tuloy. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang Hindi na kabayaran, tanga. Ang kabayaran, yung bawal tumanggap ng gift. Ang laki-laki ng gift, 75 million. Yun ang naging kaso mo, eh. Inamin mo na tumanggap ka ng regalo na 75 million ang halaga. Bawal nga yun. Dahil ikaw ay isang politiko. Dahil siyempre, si Mang Gago magbibigay ng ganong kalalaking halaga na walang kapalit. Di ba? kalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Dami loloko. Abogado ka, di ba? Ba't di ka sa korte magpaliwanag? Ginagago mo yung mga tao na hanggang ngayon naniniwala sila ay maliligtas sa dagat-dagatang apoy, ha? Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Kawawa ho talaga yan, ng mga boss. Mga iglesia ni Cristo dyan. Sila ang nagparami dyan. Tapos, ayan. Lugaw. Pinapakain. Sus Mariose. Hindi naman gago yung ng iglesia ni Cristo na mananawag ng ganyan na papahamak yung kanilang mga miyembro ng ganun-ganun lang. Diba? Kulab na tayo, mga friend. Hanggang hindi sila nagigising. Hindi, kawawa sila. Yung mga tanga. F-Jack, shout out. Siguro nagsasabuyo rin niya si Amy Lacson. Na-impluensyahan na ni Baste Duterte. Pwede, F-Jack. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Ano po ba ang nangyayari dyan kay Amy haba na baba? Yung kakarampot niyang utak, napunta pa ata sa baba niya. Kaya nga, grabe, no? Nanawagan, hindi ko makita nawala Nanawagan siya talaga, lahat ng rehilyon, tinawagan niya, sa Badista, lahat, na pumunta raw lahat dyan ngayon. Oo, wala, yan lang. Baka hindi pa. Iba pa yung natin, mabuti pa ang piyesa ng mahal na pong Jesus Nazareno, di ba? Pagdating ng
Walang nananawagan sa mga deboto. Diba? Kung saan-saan lupalop ng bansa sa Pilipinas, pupunta sila. Diba? Ganun. Milyon. David Ali Mendoza, Karoks, hindi po magtatagumpay ang rally ng Iglesia ni Manalo. Sino bang gusto nila ipalit? Yung may sayad? Wag na lang po. Pagtiisan na lang namin si BBM kaysa isang may sayad at may utak kriminal pa. Totoo yan, David. Joselito Mabait, shout out. Librado Ludovico, blessed morning, Karoks and all warriors, ha. Mary Lebron, shout out. Blessed morning, Karoks and all warriors, sabi niya. Mary Lebron, no? Good evening, Xerox. No skipping ads, sabi niya. Shirley J. Sir, shout out. Yan si Babalina, ang dami niyang ginagawang hindi maganda sa kapatid niya, Karoks. Kailan kaya yan makakarma? Malapit na, wala na naniniwala eh. Meron talaga sa mga kapatid, Karoks, na sablay, hindi niya nakapagtaka, pero si PBBM at Lisa Araneta, hindi ba napipikon sa Babalina na yan? Palagi ko pikon na eh. Nagkakangiwi-ngiwi na sa kakasigaw, pero wala pa rin. DDS lang ang pants niya. Totoo. Joe Romano, shout out. Sabog na sabog si Amy. Yun nga. Tama ka, Joe. Mukhang bangag na bangag, no? Apolinar Tolentino. Parang takot ang mga politiko. Pati presidente sa iglesia dahil sa black voting power ng iglesia. So they cannot afford to angry or ridicule this religious sect. Kung ako yan, pahuhuli ko yan eh. Panggulo lang eh. Wala naman na itutulong sa bansa yung mga yan. Diba? Shout out Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pinoy Sea Salt Bay. Halos lahat sila ay may diferensya. Totoo yan, friend. Norma Jornadal, shout out. Putang, PI ka, Aimee, pangit mo. Nagkakalat ka ng kasinungalingan, mamatay ka na, Aimee, traidor kang kapatid. PI ka, PI mo, nakakaso ka, karmahin ka na sana, sabi mo, kasinungalingan. Galit si Norma. Pinoy si Salve ulit, Kung matino ka na ate, bakit mo pinapabagsak ang kapatid mo? Wala nga, bangag eh. Siya yata bangag eh. Pinoy si Salve ulit, walang manloloko kung walang nagpapaloko. Totoo yan. Kupal Lloyd, shout out. Amy Babalu, ayip ka, sabi niya. Ang daming galit, Rudy and Jean Mirana, shout out. Kaya nga po, paborito ni Digong ang iglesia ni Manalo. Pag may patutumba nung panahong naghahari si Digong nyo. Di ba? Chupista Bunao. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Hala, we are one tapos nang umulan, nauna pa siyang umalis. Baka mabasa yung niya, ritokin niya sa mukha eh. Claudio Lailon, shout out. Walang mga trabaho mga yan, kaya ganyan, pwede. Shirley J. Sir, Elizabeth Iscari, good morning Sir Rox. Ito si Amy, akala nila malakas na ang rally na yan sa kanya. Kaya na nilang pabagsakin ang administrasyon ng kanyang utol na si BBM. Wow, di kayo magtatagumpay kasi nasa side nyo si Satanas. May sayad na yan kasama ng mga bulag na DDS sarado utak. Yun nga. Pero maraming nasayang na pera dito sa rally-rally nito. Yung lugaw, tsaka iklog. Ang dami in-order yata si Chabit. Unides Urboda, shout out. Amy Babalina Lacson, si Raulo na yan. Nakakaya na itong putatsing na to. Kung may alam to, Claudio Lailon, nagpapagamit kayo sa politika, sarap na nga ng buhay nyo, diba? Tolit, shout out. Mali ang mga info na binabahagi sa mga member ng INC. Wala. Kung anong gusto ng leader, sunod sila. Wala ba silang sariling isip? Wala. Ganun ba ang mga tao ngayon? Ginagamit sila ni Sara Lustay para di matuloy impeachment niya.
Huwag dapat matakot ang mga tao sa black voting. Black voting nila, mas madami ang matalino kaysa kanila. Totoo. Ewan ko yun ang panakot nitong mga gago na to eh, na pag kinontra mo sila, hindi kanila boboto. Putang ina. Di gawin ninyo, iglesia, pati yung mga nakapresong mga iglesia, hilingin nyo na rin sa administrasyon na palayain na. Alangan naman walang iglesyang nakakulong. Di ba? Papakulay na ako ng buhok. 3J show po. We are one daw, sabi ng Amy. Wala daw uuwi. Kawawang mga tao. Sila di uuwi, magtitiis sa gutom at pagod at puyat. Samantalang si Manang Amy at mga politiko nakahiga sa mga hotel. Ang sarap ng pagkain. Tapos kayong mga purita magtiis kayo sa kalye hanggang bukas. Pero sila pasarap na tulog. Sige magpaka-ewan kayo. Sobrang tatanga, no? DJ Show ulit. Si Rox. Ang INC naman talaga, hindi naman nagrarally for Marcoleta alone. Ang main purpose nila ay iluklok sa pwesto si Sara. Malinaw naman yan. Kaya dapat buwisan na yung INC. Nagpapakasasa sila sa libreng tax tapos nakikialam sa pamamahala ng gobyerno. Totoo. Tahasan na yung sinabi ni Manalo na pakikialam sa gobyerno. Totoo. Sindikato yan. Hindi yan rehilyon. 3J Shop ulit to. Ako si Rox, 150 lang. Ano si Rox? 150 lang ang bayad sa hakot ng mga tao. Talagang sila rin ang ginukurakot pati budget ng rally. Siguro ang budget per person ay 500 pesos. Tapos kickback na yung ng organizer ng 350 pesos kada tao. Palagay mo sa 100,000 na tao umaten. Multiply by 500 kada tao, 50 million. Tapos ang nabigay lang sa tao ay 150 pesos. Kaya ang nag-kickback ay ang organizer 35 million ang binulsa ng kung sino. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Kalat ni Baya. Tol, shout out. Good evening, Tol. Subscriber lang yan. Nasa Liwasang Bonifacio na sila. Ayun. Friend, share me sa PETA, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend, ha? Sabi ni Tia Daylin, ako Sir Rox. Parang may nakawala pong baliw sa mental. Bangag ang puta yun, no? Mahabagin langit, kakilakilabot na halimaw sa banga, ang lumutang pong bigla. Sa harap ng madla, bigla pong nagwala, di po siya ikinaihiya ng mga anak niya. Parang parusa po ng langit, bigla pong ibinulwak ang isang kampo ni Satanas mula sa itim na usok ng kalawakan. Hoy, babaeng lukaret, alias babalina, ano ba ang pinagpuputok ng butsi mo? Nahalimaw ka, ha? Sa totoo lang, mahihiya sa'yo ang pamunuan ng mga mental facilities sa tindi ng topak sa utak mo. Hoy, bugak! Kung sino at anuman ang ipinaglalaban mo, manong ang kilabutan ka, pati mga nananahimik na mga inosenteng Pilipino, dinadamay mo pa sa speech mong basura. Pweh! At pati naman itong mga taga-INC, Xerox, talaga po bang pati ang rehilyon nila, sobra po nilang ginagamit sa pagpapalakad sa mga ganitong karimari-marim na sitwasyon. Totoo! Sino ba ang pilit ninyong inaakit na sumanib sa inyo, ha, mga bugok na sobrang pulpul at mga inutil? Aba, wag nyo kaming idamay sa mga pagpapakamatay ninyo. Pati kaming sukang-suka sa inyo, gusto nyong mahikayat at sumama sa inyo, pwe. At para kanino? Aber, kay Kubeta. At ang mga sunog baga republic na katulad ninyo, hay nako. Kung gusto nyong maghimuran kayo ng lubot nyo, wag magsama-sama kayong magpakamatay, okay?
Hindi pa nasisira ang mga pula namin at di pa lumalabnaw ang mga utak namin na katulad na sa inyo na parang may mga luga. Isipin mo, hinihikayat nyo kami para sumanib sa inyo mga pesting yawa, mga pinutukan kayo talaga ng lintik. Mga wala talaga kayong mga kadala-dala. Ginagawa kayong puro aliping basura ng mga Panginoon ninyong halimaw na nagpopondo para kayo ay magsugal ng buhay para sa kanila. At pagkatapos, anuman ang napala nyo, naambunan ba naman kayo kahit nagapatak na limos galing sa kanilang umaapaw na kayamanan, galing sa kanilang pagnanakaw. Pagmasdan nyo nga mabuti yung mga hilatya ng pagmumuka ng ipinaglalaban ninyo ng patayan. Naku, manong ang kayong mga yawa kayo, maghulos dili at magsiuwi na kayo. Sa inyo, puro kayong mga sakit ng ulo, mga buwisit, mga leche, kinam. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Marilo Pabianak, shout out Tila nga po nagkahawa-hawa sila para sa iisang layunin. Ang habang buhay na maging makapangyarihan kahit wala silang nagagawa para sa mga Pilipino. Puro pang sariling interes lamang ang iniisip nila. Totoo. Nagkahawa-hawa na ng topak nunak. PJ Shop ulit Tama naman si Amy. They are one. Na pare-parehong natanggal na ang turnilyo. Lahat ng mga DDS na senador o politiko, they are all becoming of a senator, parang mga kanto boys lang. Kung magsalita at kumilos, walang ka-respeto sa katawan. Iniwanan na ng bait. Totoo, mga baliw na, di ba? Eddie Luna, my friend, shout out. Hello, Karox. Magandang araw muli sa inyo dyan sa Karox. Si Baba Emil Lacson, parang sinaniba ng demonyo. Totoo, Ano kayang klaseng nasabing kapatid dyan? Sira ang ulo. Tama ka, Karox. Basta sumama ka sa mga Duterte, sigurado magiging tanga at sira ulo. Kita mo si Amy Marcos na napakawalang yang kapatid. Kung kapatid ko yan, sampala abutin niya sa akin. Ngayon lang ako nakakita ng kapatid na sobrang kahayop at kawalang ya. Mabuhay ang araw sa Diluna ulit Yung mga alagad ng iglesia ni Manalo, mga sira din ng ulo, kahit gamitin sila ng kanilang amo, sige lang, kahit anong mangyayari sa kanila, sila kawawa. Totoo, mga bobo, no? Diluna ulit Karox, Iglesia ni Cristo yung mga demonyo kasi puro panglalamang at pang-aapi sa mga tao. Mga miyembro ginagamit, sila para ang mga politiko na malaking ninanakaw, magbabayad sa kanila ng malaking halaga sa pamuno ang iglesia ng mga demonyo. Kulto yan, Karox, tama ka. Kulto o kaya isang sindikato na ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesus. Delikado na ang sekta na yan. Sekta yan ng mga demonyo. Naniniwala ako siyempre. Diluna ulit Dapat ang mga hayop na yan hindi nakikialam sa politika. Nagpapagamit ang kulto ng mga yan sa magnanakaw at politiko kasi kahati sila sa mga ninanakaw ng politiko na pinapanalo at sinusuporta nila. Hoy, mga iglesia ng demonyo, tumigil na kayo. Marami nang sasabi, sindikato kayo, tamaan sana kayo ng lahat ng kidlat, pati Diyos. Ginagamit nyo sa pangbubudol nyo. Maawa kayo sa mga miyembro nyo. Pinagluloko nyo na ang mga hayop kayo, pamunuan ng iglesia ng demonyo. Mission accomplished, mga friend. Friend Ivinson Dolor Garcia, shout out. Evans Calona, hanggang bukas po muli. Marami naman tayo na pagkwentuhan ngayon, no, mga boss. Good night. God bless, mga friend.